RT, ito rin po ang ginamit ng CNN nung kanila pong coverage ng kanilang eleksyon doon sa Amerika nung nakaraang taon. Kauna-unahan sa kasaysayan ng telebisyon dito sa Pilipinas. At kausapin ko na po ngayon si Howie Severino sa pamagitan ng hologram technology. Howie, kamusta ang pakiramdam mo dyan sa iyong hologram? Hello from cyberspace, Mike. Parang Star Trek ah. Go! Nagmamonitor kami lang sa gmanews.tv, nagmamonitor kami ng mga balita na pumapasok mula sa mga ordinaryong mga mamamayan o botante sa pamamagitan ng YouScoop, Facebook at Twitter. At sa ganitong paraan, may mga emerging national patterns kaming napapansin. Isa dito yung kabagalan ng botohan. Maraming nagre-report mula sa mga ordinaryong botante na napakahaba ng pila, maraming problema sa mga presinto, at maraming lugar, 30 to 40 voters pa lang nakakaboto in the first 3 or 4 hours of voting. At that rate, mga 130 to 140 voters lang ang makakaboto sa araw na to unless they extend the voting hours until way past midnight. No? At maraming dahilan na nire-report sa amin kung bakit mabagal. Isa rito yung mga breakdown ng PCOS machine. Alam naman natin yan. Ang isa pa, yung mga rejected ballots. No? At may mga rejected ballots na nangyayari dahil sa mga hindi na-anticipate na dahilan. Isa rito yung namamantya yung mga ballot dahil sa mga thumb marks na mga botante. So siguro, kailangan natin i-advise yung mga botante na magdala ng mga panglinis ng kanilang kamay. No? Kasi pag namantya na yung mga balota nila at pinasok sa PCOS machine, madalas daw ay nire-reject. Howie, dapat siguro binabanggit mo yung pagpapaalala sa mga botante, hindi rin pwedeng mabasa ang balota. Hindi yan tatanggapin ng PCOS machine. Marami sa mga botante napapawisan dahil sa napakatagal na paghihintay pati na sa kanilang mga baraso. Kaya pag hawak nila ng balota, babaksak at dadapo yung pawis nila sa balota. Kapag yan ay nabasa, hindi yan tatanggapin ng PCOS machine, Howie. Actually, marami pang ibang dahilan eh. Pero may mga nagre-report sa amin na nare-reject yung balot nila pero hindi nila alam kung bakit. Hindi naman daw basa yung balota. Wala naman daw mantsa yung balota. Kaya yan, nagiging malaking problema ng mga BER. Pero Howie, dapat malaman din ng mga botante, meron silang 4 na pagkakataon para ipasok yung balota sa makina. Hindi ibig sabihin, yung unang luwa ng makina, tapos na sila. Meron pa silang pagkatapos noon na 3 pang pagkakataon na subukan ipasok pabaliktad. O kaya una yung ilalim, etc. Howie. Pagtapos ng pang-4 at hindi na tinanggap na makina, pwede na silang umuwi, hindi na sila nakaboto. Tama yon. Actually, maraming reports na pumapasok at makikita natin ngayon sa YouScoop map na nasa gmanews.tv. Makikita napakarami na, libo-libo na yung mga data na nandun sa mapa natin at nandun yung mga dahilan na nire-report ng mga botante kung bakit nire-reject yung balota, kung bakit ay mabagal yung botohan. Kaya dapat din tingnan ng mga otoridad, ng mga COMELEC officers, yung mga lugar nila para makita din nila yung kung ano yung mga inuulat ng mga ordinaryong botante. Nasa gmanews.tv yan, yung YouScoop map natin. Okay, sa panghuli, Howie, bago tayo bumitoy ng konti dyan sa kinaroroonan mo, babalikan na namin, sa hologram. Ang tanong ko sa'yo, ano pakiramdam mo dyan sa hologram? Okay ka ba? Pagka-creepy ito eh. Dahil hindi naman kita kaharap, pero minomonitor ko sa television ngayon, ay parang ang tayong magkaharap. No? So parang malaking optical illusion ito. Nasa magkaibang lugar tayo, pero nag-uusap tayo. Parang kakaibang experience talaga. Maraming salamat, Howie Severino. Babalikan ka namin sa iyong pag-uulat sa pamagitan ng hologram dito sa eleksyon 2010. Salamat, Mike. Beam me down. Samantala